'di ba? Kasi ito nadadaanan ng sasakyan. So dito tayo ngayon sisingit. Itong part na po ito. Itong part na to. Yan na, isang magandang buhay. Tayo po ay sabi ko kay Bebe, wala pa naman yung ating mga people. Yan o, kahapon na, kaninang kagabi pala, nagdilig ako ng medyo magandang dilig. Lalong lalo na po itong ating mga talbos ng kamote. Dinilig ko po ng maganda yan. Yan o, talagang pinaputik natin para naman gumanda yung kanilang talbos. Tapos nataniman na po natin halos lahat yan. May hinahanap akong buto kay Bebe, binigay ng ating kaibigan na naging bisita po dito, si Maynard. Yan, yung zucchini. Sabi ko, Bebe, anuhin natin, isubukan natin. Pero ito, okay na to. At yun nga lang, talagang kailangan po ng dilig-dilig nito. Dahil grabe na po ang init. Yun naman ang challenge na naman. Pero hindi yan ang ating pakay ngayon. Ang pakay natin ngayon ay tayo po ay makapag plano na kung ano ba talaga ang gagawin. Ay, plano natin sa kitchen house kasi mukhang hanggang February talaga pong tayo ay loaded. Sabi ni Bebe, February 14 daw nag-aagawan na naman sa kubo. Sabi ko, kaya natin magparush. At si Mark Gabriel nga, ating masugid din taga-subaybay, sabi niya, ka-farmer, bumili ka na lang kay Kuya Mitz ng para instant, andyan na kaagad ang kubo. Oh, brother, hindi papantay. Kumbaga tiis-tiis lang muna. Pero maganda, pare-parehas. Tsaka yung kawayan talagang hindi magtatagal. Baka hindi bumalik ang ating investment at masira agad, 'di ba? 40,000 ito pang matagalan naman. Oh, bakal, 'di ba? Hindi yan palochina lang ang papalitan mo diyan. Tapos ito, yung kawayan, 'di ba? Gagamitin, mabibigat pa Oh, hindi siya uubra. So ayun, pinaputol ko na kay Kongkong yung kailangang isakripisyo. Oh, itong mga ating lechonerong tatlo tayo order ngayon. Yan pinaputol ko na po. So ito, at least makaisa tayo dito. Yan. Paraiso, ligaya ay walang hanggan. Ayan mga ka-farmer, dito tayo. Ayun, lumiwanag na. Oh, 'di ba? Kasi ito nadadaanan ng sasakyan. So dito tayo ngayon sisingit. Itong part na po ito. Itong part na to, dito tayo pwedeng gumawa ng isang kubo. Dito. Wala naman na pong masyadong problema sa kasi kaharap naman ng view deck na So ayusin lang po natin ito. Pwede natin taniman ng konting mga halaman dyan. Ito iayusin natin. Dito tayo gagawa. Kasi ito yun nga hindi nadadaanan po ito ng kolong pag naghahatid din ng baboy doon sa kabila. Kasi hindi rin naman natin iwasan na maglagay din po doon. Kagaya ngayon pinagsasalitan ko dahil nagamit po masyado yun nung New Year. So sabi ko kailangan natin mag-disinfect at para mapatay muna yung mga kung ano man ang naiwan dyan. Papahingahin muna natin ng mga 2 weeks and then continuous magdi-disinfect tayo. Ayun, tapos dito dumadaan maliliit lang naman yung kagaya ng mga sasakyan ni na Maring Sebi, dito dinadaan. So ayun po, kaya kailangan free to. So dito tayo magko-concentrate ngayon. Gusto ko sana dalawa. Ngayon yung isa, pwede sana kung dito sasacrifice natin yung daanan.
mawawala ng daanan doon sa ano, sa papunta dito. Minsan dito dumadaan pero may stage kasi, no? Pwede natin tanggalin yung stage na yan. Or dito tayo gagawa ng kubo. Ayan, no? Dito tayo gagawa ng kubo na simpleng kubo lang na tapatan na po yung mga uupo. Hindi nakagaya nun. Medyo palaisipan kasi doon sana maganda eh. Maraming kumukontra eh. Actually maganda din, kaya lang yung araw din ano pala. Oras pang alas 9. Yung araw ay maganda kasi tapatan na sana doon. Maganda din yan sa may lilim po na ano, sa may Kayumito. Dito. Hindi naman ganun kalapit sa comfort room. Ito sa may Kayumito. So, pwede tayo mag-isa rito. Ayan o. Tapatan na din lang. Ito dito. Ayan. Gusto ko nga sana dalawa. Sa dito. Ayan o. Dito. Sa side. Dito perfect sana to. Yan. Tapos isa dito. Kasi talagang kinakapos na po ng kubo. Ako naman kasi syempre kung ano lang po ang hingi ng pagkakataon. Sila tayo mag-a-adjust. Mahirap mag-ayabang na, 'di ba? Parang magbilang ng sisiw. Sabi nga nila hindi pa napipisa ang itlog. 'Di ba? Okay, hindi pa nangingitlog, alam niyo na, kailangan pong pag-aralan. Kailangan sabagay pa 2 years naman rin naman po at maganda din naman po ang kung tinitingnan naman natin sa statistics, kumbaga yung graph ay paakyat naman po ang graph natin. Parami po yung ating mga nagiging bisita at unti-unti nakikilala na rin naman. At ang pinakamaganda, marami po ako nakikita talaga mga bumabalik. Kaya yun po ang magandang senyales na ibig sabihin nagustuhan nila, diba? So maganda yung lugar. Lagi nilang sinasabi ang ganda pala rito, kahit ako sabi ko nga, lagi ko naman pong sagot, marami pa pong potential na magagawa pa. Kaya lang syempre hindi naman po natin mapipigla. So yun naman ang ano nila, ang kumbaga ay agree naman po sila doon. So ayan, unahin na po muna siguro natin yon. Si Bebe naman po kasi ang go signal dyan. Itong AC pwede naman sigurong putulin ito. Wala tayong magagawa. Bili na lang tayo ng bago. Ganun talaga. Diba? Worth it ba yung bunga nyan? Sa kikitain? I don't think so. Diba? Ganda sana dito. Isa, saktong sakto. Dito sa may lapit lang ng konti, hindi naman kalayuan, so at least magkakaroon ng gap dito sa gitna. May anay oh. Ayan oh, ayan na, magpipick up ata ng lechon to. Ko, wala pa yung sarsa. Andiyan na yung magpipick up. Pick up ba yan? Malamang ano. Bango naman. Panalo. Ayan o. Pinag-iisipan ko dito. Kaya lang si Bebe pa rin syempre. Kasi kung makakapaglagay po tayo ng isa pang kubo dito, sacrifice na natin tong mga stage na to. Total wala naman na pong kumakanta na. Ayan, mas importante yung accommodation natin. So ayan, dito isa, kasi ito gusto ko sana maging free. Ito free, tapos isa doon, isa dito. Itong mga, yung ating long table na naka ano dito, naka parang sineset up.
ay tawag dito, yung table po na sineset up natin dito ay pwede namang di masasacrifice. So dito pa rin siya. Oh. Pinagkukwentuhan na naman nila yung dalawa daw na bayawak. Alam mo naman pag dito mga ka-farmer yan, pinakongkong yung nakakita ng bayawak pagkain na yan. Wala tayong magagawa, yan po ang realidad dito sa probinsya. Talagang kinakatay nila yung bayawak. Nag-spray kasi siya, sabi ko sprayhan mo uli yung kasi ang ginagawa kong pa-spray sa kulungan ng baboy doon sa taas. Pagkatapos po ng Clorox, pinapamagnum ko yung matapang na magnum, sprayhan niya yung mga wall ng kulungan at yung flooring para kako tumutunaw nga ng plastic yan ibig sabihin matapang po ang magnum, kaya malay natin mga virus na hindi natin nakikita makatulong din. Tapos syempre yung Clorox pa rin tsaka sabon yan. Tapos ito pinapaano ko na kay Kongkong, pinatitibag ko na itong anayan na yan at dito tayo magtatayo dito sa area na to. So kailangan natin ng daanan din dito syempre, kasi Valentine's daw mga ka-farmer. Ang ganda pala dito maganda dito, maayos natin, maganda dito. Ito hanggang dito lang siguro siya, may sandalan dito. Ayan. Yung natin hindi naman masasacrifice, maliit na dito tayo, maganda dito. So nasakripisyo natin 3 nyog, 2 nyog pala, isang guyabano. Kasi sabi ni Bebe, ang dami daw nakabook February 14. Isipin mo, ano pa lang ngayon? 20s pa. Wala pa nga. 20s na ba? Wala. Meron na ba? 6. Wala na ako sa date mga farmer. Pasensya na. 16. Ayun, 16. 15 ba? 15, 16. Basta ganon. Kalahati pa lang po tayo ng January. So isang buwan pa ang kaya naman siguro nating isingit. Kaya lang si Yunjun wala rin, si Nelnel kulang po tayo sa tao, si Rizal gumagawa ng bahay at ayun lumuwag pwede tayo dyan, unti-untiin na natin. At least kung makakagawa tayo doon 2, kung isa pa dito, malaking bagay, 'di ba? So 3. Kasi minsan si Bebe stress syempre yung mga hindi po alam na bakante, kunyari naka-reserve na, may darating malaking grupo, minsan ba't wala na ganyan. Syempre yung mga hindi nakakaintindi, tapos sasabihin nila nag-reserve naman ako minsan 8 lang. Syempre hindi naman po yun na gusto nila. Nagpa-reserve naman ako patay tayo dyan, sabi kong ganon. At least kung madagdagan po ang ating kubo, malaking bagay. Maganda na yung ating mga bayabas, marangkada na. Pakain tayo. Shoutout pala kay ka-farmer Michael ng Australia. Ayan, siya po yung taga Cagayan. Michael Giorno ba o Jono? Di ko masyadong yung apelyido ni brother. So ayan, shoutout pala sa'yo. Kumusta ka dyan? Alam ko lagi ka namang nanonood. At si brother Stan Ruiz pala, ayan, kumusta ka? At syempre ang aking brother, get well soon, brother Maynard Villones.
Yan brother, kumusta ka? Sana ay road to recovery na. Ayan, so just hang on. Talagang ganun ang buhay. Ayan, so pakain muna tayo. Upla. Huy. Ayan na, ayungin, no? Yung ayungin natin, abangers. Oh, dami. Nakamay lang muna natin kasi gusto ko din makita yung dami nila. Ay! Tilapia malakas na rin talaga. Yan o, tuloy natin. Tingnan nyo, tuyo na naman. Tuyo na naman. So ibig sabihin talagang kailangan na naman pong diligan to. Ayan. Oh. Kailangan na naman pong magdilig para buong gabi basa siya, mas mabilis pong mag-germinate. Yan, alas 4:15. Yan, tama na po yan. Magdidilig na tayo. May mga maliliit na pala, oh. Andyan mango. Ayan, balikan natin yung pinag-iisipan ko pa. Ayan na, mga maliliit ng bunga. Ako po, abot kamay ng mga ano to, bisita. Balikan natin yung ano. Saturday daw, ang daming tumatawag kay Bebe. Mukhang busy tayo. Sabado at Linggo. Sana naman Father's Day tayo para ano naman. Gaganda yung mga pang-chop natin ngayon. Ayan o. Pinatag niya na. Talagang yun lang ang inutos ko, yun lang ang ginawa. Bagay hindi niya pa nakikita yung hindi ko pa nailatag sa kanya yung aking idea. So ayan na, oh. Putol na po yung guyabano. Lumawag din naman talaga. Kung mapuputol to, ang laking ano, basta dito lang sana, oh, may daanan. Isa dito. Huwag na to. Buhangin, oh, sayang. Dalawang nyog, isang ito wala na rin to, putulin na din yan. So dito tayo maglalagay itong part na to, dito isa. Ayusin na lang natin. Itong ating lumabas yung ugat, lumabas yung ugat, check ko lang po yung mga baboy natin na stock. At unti-unti na tayo nakaka-recover sa mga pangit na baboy from December. Ayan, meron na po tayo mga nakukuha na magaganda. Yun nga, sabi ko, alam niyo naman, mga farmer talagang nakadepende pa rin po tayo sa kung ano yung darating. So ayan, tingnan nyo, gaganda na. Unti-unti, kaya lang mga maliliit pa po ito. 25-30 ang pinaka ano sa mga magagandang baboy. 25-30. Meron tayong 35 na dalawa. Tapos ayun, 35 din, dalawa doon.
So yan lang po ang mga nakukuha natin. Di pa po tayo nakaka-recover sa mga malalaki dahil naubos din po halos yung mga malalaking magaganda. Dahil in demand po ang mga ganitong baboy ngayon. Dahil natuto na rin po yung mga ibang naglilitsyon, yan din po ang hinahanap. So tayo matagal na nating alam na ito yung magandang baboy. Yung iba nag ano na. To ibig sabihin po yung competition ay tumitindi. Kaya lagi ko sinasabihan din yung dalawa nating litsonero na talagang kailangan ayusin yung pagluluto kasi kumbaga yung competition po naandyan lang. Lalo na ngayon ang dami pong nag-aano din ng lechon, so napakabilis pong umorder sa iba, di ba? Tayo malayo kako, so kailangan yung reputation natin ayusin pa natin. Talagang mahigitan pa yung last year, di ba? So ngayon naman ako naman po ay nakikipag-coordinate sa mga kagaya niyan. May bago tayo from Bataan, si Sherwin. Ano pala yon? Air Force. Ayan. So ayun, sabi niya, sir, ito na yung mga hindi ko na ilalabas yung mga biik ko at sa'yo ko na lang ibibigay. Sabi ko, tol, ano naman ang kuha natin yung kuha ng baboy medyo mataas naman po kumpara sa iba, kaya sa akin nila dinadala. Yun lang, talagang pag peak season nagkakaubusan talaga ang naman, ang hirap pa naman kasi hindi naman pwedeng mag-stock ka ng marami dito, di ba? Tapos ang dami pong hindi na nga pwede, ang mamahal pa. Tapos napaka-risky pa, magkakasakit, di ba? So talagang kahit sabihin mong may available na makukuha, hindi ko po kinukuha dahil saan ko ilalagay? Anong gagawin ko diyan, di ba? Bukod sa napakamahal, ang hirap po dahil yung risk pwede kang tamaan. Sa 100 lang po na baboy, milyon na ang pinag-uusapan, kaya ang hirap din. So ayun, kaya talagang sana maparami pa po nila yung mga ganong baboy para hindi na po nag-aagawan kanya-kanyang suki na lang. So si Ka-Farmer Anthony naman po naandyan, kaya talagang kakapusin pa rin naman po siya. So ayun. So ito na, at napaputol na po natin yung ating sabi ko nga, bebe, baka pwedeng iurong muna yung project ni Ann at unahin na muna natin tong dalawang kubo kahit papano. At pinag-aagawan na po si Honey at si Maisel. Ilan lang naman po kasi talagang kubo, di ba? 1, 2, 3, 4, 5 small kubo. 5. Kaya kumbaga, ay patay. Ay ala. Ay kawawa si Nene. Ala. Ay, hindi na nakatalon si Nene. Kawawa naman, hindi na nakatayo. Ako, pinagtripan na naman. Ay. Ayan. Pakain na rin ako ng pakain na rin tayo ng isda. Ito nga gusto kong pa semento to kaya lang step by step lang at unti-unti lang talaga. Eto dito parang maganda din dito maglagay ng kubo diba? Tapat niya dito, diba? Ayan, dyan po yung restroom. Pwede naman siguro dito. Ito kasi nagiging parking pa ngayon. Unahin na muna natin yun doon at saka na natin pag-isipan additional to. Ayan, dito naman tayo sa mga isda natin.
At same dami pa rin po yung hinagis ko, mukhang naparami ata sana maubos nila. Mabawasan ko na lang po bukas yan. Mukhang busog. Ayan o, nakain pa naman yung iba. Babawas na lang tayo. Kahapon mas malakas po ang kain nila. At update sa tubig, wala pa rin pong tubig hanggang ngayon. Tuyo na naman yung doon sa may TikTok road. Ayan. Kawawa ito, kinawawa na naman itong choy na to kanina doon sa trampoline. Oh. Anong ginawa sa'yo sa trampoline? Doon? Umiyak ka? Anong ginawa sa'yo? Oh, huwag ka na. Oh, putik dito, may putik. Oh. Huwag mo na sirain. Ayan na. So ayan po ang activity natin ngayon. At ako'y natagalan din. Pinaayos ko po yung motor. Tapos sabay nag-vlog na rin ako kay Kuya Mitz. Kaya lang kay Kuya Mitz naman kakaunti din naman pala yung kubo niya. At umu-order pa lang po siya ng kubo. Pero sabi ko sige. At 2 hours ginawa po yung yung motor. Pina full wave ko na para hindi na laging bababa na ako. Alis na ako. Oh. Ayan na. So ayan po, maraming salamat. At magandang buhay. Aksidente. Oh, bangon. Aksidente. Kasi hindi ka nakatingin sa kalsada Hindi mo tinitingnan yung daan. Oh. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Didilig pa pala ako.